Ito na nga yata yung pinakamadaling paggawa ng dumplings na crispy sa labas pero juicy sa loob. Ganyan lang kadali oh. Ikumot-kumot lang ang wrapper sa bola-bola, may dumplings ka na. Unahin ang hipon. Hiwain ng ganyang kaliliit. Paghalu-haluin na ang mga sangkap, giniling na baboy, pati na rin mga hipon, konting asin, asukal din, pinulbos na paminta, timplahan din ng chicken powder, at para nga mas malambot ang pagkakapalambot ng karne, maglalagay ako dito ng baking soda. Dapat sa baking soda, konti lang talaga. Pagka naparami kasi ito, parang may lasang bakal na mamait-mait. Naglagay na rin ako ng cooking wine, cooking oil din, konti lang nitong sesame oil, liquid seasoning, 2 kutsara ng cornstarch. Maglagay din dito ng tubig, 2 kutsara din, maanghang na sili at spring onion. Haluin ng haluin hanggang sa mapaghalo na itong mabuti. Sa ganito na paghahalo pala, dapat isang direksyon lang yung paghahalo. Ngayon, pwede nang ihampas-hampas ng ganito ng maraming beses. O kaya naman ay hanggang sa makita na parang paste na ang pagkakadikit-dikit nito. Bakit naman kailangan pang ihampas-hampas? Nang sa gayon, mapintog at saka juicy ang pagkakagawa nito. Yan na oh, dapat ganito. Yung parang paste na ang texture ng pagkakadikit-dikit nito. Sunod nito, takpan, ilagay sa ref ng 3 oras, o kaya naman mas mainam pa kung overnight. Ba't kailangan pang ilagay sa ref? Para naman masipsip mabuti ng karne ang lasa ng mga rekado. Medyo tumitigas din yung texture nito, kaya mas madali ng bilog-bilugin. Para nga pala mas madali ang pagbibilog-bilog, basahin lang ng tubig ang kamay. Bawat bola-bola, tig-1 kutsara ang sukat nito. Sunod ng gawin dito, ikumot lang ang dumpling wrapper sa bola-bola. Bahagyang diinan at pilipitin ng konti para mapagdikit itong mabuti. Paalala ulit na gamitin agad ang mga dumpling wrappers pag nasa room temperature na. Pinakamainam na gamitin na agad ito sa loob ng 2 oras. Pag nagtagal pa kasi sa labas ng ref, pwede na ito mag-dry. Lumulutong na kasi ito, kaya mahirap nang gamitin. Ngayon, umpisahan na ang pagluluto. Naglagay ako ng tubig, konting mantika din. Takpan, pagkakulo, lutuin sa pinakamahinang apoy ng 15 minutos. O kaya naman ay hanggang sa makita na natuyuan na ito ng tubig. Yan o, yung ganyan na ang itsura na mapintog at hindi na mukhang hilaw. Kasarapan na yung pagkakaluto nito. Yung nagawa ko dito, nasa 30 piraso ng dumplings. Para sa amin, steam frying talaga yung pinakamasarap na pagkakaluto ng dumplings. Crispy outside na makatas pa rin ito sa loob. At ang pinakamasarap na katerno nito, syempre yung chili garlic oil.